Ngayon naman po ay ipapaliwanag ko po sa inyo ang aming isometric room na may theme na study room. And as you can see po, itong ginamit namin sa sa flooring namin ay ang wood texture at sa pader naman po ay marble finish. And yan po, nakita nyo po may windows po at may mga wall rocks po sa may pader. Para pinamahan na rin po namin ito lagyan ng cabinets. And dito naman po sa may tables po, nilagyan po namin siya ng L-shaped tables as yun po yung main study area ng isometric room namin. And nakita nyo rin po dito yung 3 objects namin. Itong chair, lamp, and also itong bookshelf. So, ayan. Start po tayo sa base. Ito, sa base, gumamit lang po ako ng cylinder. Then, pinlat ko po siya para magmukhang base talaga. Then, hinabaan ko lang po yung sa width. So, ayan. Multiple layer base. Next naman po sa pole. Sa pole naman po is cylinder lang din. Ninipisan ko lang po siya. Nilagyan ko lang ng dito sa gitna ng design. So, hindi siya magmumukhang ganun ka-plain. Gamit po ako ng cylinder ulit. Then, finlat ko lang po yung sa taas niya. Then, in-extrude ko lang po slightly papasok yung etong niya, yung side. So, magkakaroon po ng slope or angle dito sa atin. Ayan. Edge tool dito sa bottom part ng lampshade. So, nag-add lang ako ng maraming vertices. Pinlace ko lang po siya pataas and papaba. So, magkakaroon ng wavy effect yung lampshade. Ayan. Tapos sa materials naman po, gumamit lang po ako dito sa baba ng blend material po. Kinuloyan ko lang po siya ng gold. So, meron siyang metallic look. Ayan. Matte po para magmukha po siyang tela. So, ito po yung object na ginawa ko po, which is wooden chair po. Ayan. I use 3 shapes po, which is sphere, cylinder, and cube. Sa ano niya po, sa mga legs po, gumamit po ako ng cylinder, and then inano ko po siya. Um, Ninipisan ko po, and then tinasan ko po ng height. Same rin po sa mga legs po nila dito, ganoon din po dyan. After that, gumamit po ako dito ng cylinder, and then ninipisan ko po siya, and then flat po talaga siya, and then ginawa ko po dyan, gumamit po ako ng face, and then in-adjust ko po talaga siya. Sa ano naman po, sa backrest, dyan po, gumamit po ako dyan ng spear, and then hinulma ko lang po talaga siya. Yun lang po, maraming salamat po. So first, I create a cube and flattened in using scale tool until I achieve the shape until I wanted. Then I made another cube for the side walls of the shelves and flattened it again to get the desired shape. For the back wall, I followed the same process as the side walls, adjust the size according. After that, I copied and pasted the bottom of the bookshelves and moved it upwards to create base for the books. I repeat this process to form the shelves, then split the top shelves with another reshaped cube to act as a divider, which allowed me to create drawer. Finally, I use cubes again to make
make bows and reshape them using the scale too.